Nagsimula si Napoleon bilang unang konsul noong 1799 na may prioridad na ipabawi ang mga nawala laban sa Austria. Ang Austrian Empire ay malawak, mahina sa mga hangganang Aleman sa Hilaga at Italyano sa Timog. Pinili ni Napoleon na salakayin mula sa Italia. Tinawid niya ang Great St. Bernard Pass noong Mayo 1800. Inilipat niya ang kanyang hukbo papunta sa Timog, naghahanda sa isang mabilis na kampanya. Nakatagpo niya ang mga Austrian sa Marengo noong 14 Hunyo 1800. Sa buong araw, ang Pranses ay pinilipit at halos natalo. Halos umatras ang hukbo nang maganap ang isang sorpresang ganting atake. Ang gahong pagbawi, isang biglang atake ang nagbaliktad ng labanan. Nagbunga ito ng tagumpay para kay Napoleon at nag-ailalim sa Austria sa bagong presyon. Ang tagumpay sa Marengo ay nagdala ng armistice, ngunit hindi pang matagalan. Nobyembre 1800, inutusan ni Napoleon ang pag-atake patungong Vienna. Isa pang panalo ng Pransya sa Hohenlinden noong Disyembre ang nagtulak sa Austria sa mesa ng negosasyon. Nilagdaan ang kasunduan sa Lunéville noong Pebrero 1801. Lumampas sa mga tuntunin ng Campo Formio at kinilala ang panibagong order sa Italia. Sa Lunéville, pinanatili ng France ang Rhineland at kinilala ang mga sister republics sa Italia. Kabilang dito ang mga republika tulad ng Cisalpine at iba pang kaalyadong estado. Ang France ay may mas malaking populasyon at hukbong lupa. Ang Britanya ay mas mayaman at may nakahihigit sa dagat. Noong 1803, may malakas na advantage ang Britanya sa bilang ng mga lining sa sakyang dagat. Ginamit ng Britanya ang blockade at interception ng kalakal bilang sandata sa digmaang ekonomiya. Ang paggagaw ng mga kalakal ng neutral ships nag-udyok sa League of Armed Neutrality, Russia, Sweden, Denmark. Noong Disyembre 1800, nagtatagang league. Kalaunan, sinakop ng Denmark ang Hamburg, isang banta sa British trade. Nang tumugon ang Britanya, naglayag si Horatio Nelson patungong Baltic at Copenhagen. Nagkaroon ng matinding labanan noong 2 Abril 1801. Tumangging umatras si Nelson at ipinagpatuloy ang atake. Nasira ang mga barko at depensa ng baybayin, nagpasunod ang Denmark at kalaunan ng Sweden at Russia. Noong Marso 1801, ipinadala ang isang fleet papunta sa Mediterranean upang tulungan ang Turko laban sa mga Pranses sa Ehipto. Sumuko ang Pranses sa Cairo noong Hunyo at sa Alexandria noong Agosto. Unti-unti nang nawawala ng kontrol sa Ehipto ang Pransya. Parehong panig ay naubos. Nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan mula Pebrero. Inayos ang usapan at noong Marso 1802 nilagdaan ang kasunduan sa Amiens, pansamantalang kapayapaan sa Europa. Ibinalik ng Britanya ang maraming nasakop na teritoryo. Pinanatili nila ang ilan, Sri Lanka at Trinidad. Inayos din ang katayuan ng Malta, Egypt at iba pang kolonya, ngunit may maraming hindi nalutas na issue. Ang patakaran ng paggagaw ng mga kalakal ng neutral ships ay nagdulot ng malawakang galit at diplomatikong pagkasira. Pinangunahan nito ang pagbuo ng League of Armed Neutrality na tumayo laban sa Britanya. Si Nelson, sa kagustuhang pilitin ang pagkapanalo, ay nagpatuloy sa atake sa Copenhagen kahit na may utos na umatras. Nasira ang mga sasakyang dagat at depensa, napilitang humingi ng kapayapaan ang Denmark, at sumunod ang Sweden at Russia. Noong Marso 1801, naglayag isang Britannic fleet para tulungan ang Ottoman forces laban sa mga Pranses sa Ehipto. Sa pagitan ng Hunyo at Agosto, sumuko ang mga puwersa ng Pransya sa Cairo at Alexandria. Ang dalawang bansa ay nanatiling nasa estado ng digmaan sa kabila ng kakaunting direktang sagupaan sa kontinente. Ngunit nang bumaba ang tensyon, naglakbay muli ang mga European, lalo na ang mga Briton, papuntang Paris sa panahon ng Amiens. Ang kapayapaan ay pansamantala. Nagpatuloy ang palitan ng hinaing. Sinabing ang Britanya ay mga tindera ayon kay Napoleon. Sa parehong panahon, ikinaalarma ng Britanya ang mga hakbang ni Napoleon sa kontinente at sa Mediterranean. Ang lokal na pagnanais na imbitahan si George III bilang soberanya ng Malta ay nagpakomplikado sa sitwasyon. Nanatiling hindi nalutas ang isyu ng Malta, isang punto ng diplomasya na nagdulot ng tensyon. Bilang tugon, inumpisahan ni Napoleon ang pagpapaunlad ng kanyang fleet, nag-alala ang Britanya. Noong Mayo 1803, idineklara ng Britanya ang digmaan laban sa France, nagtapos ang maikling kapayapaan ng Amiens. Sa panahon ng Amiens, sinubukan ni Napoleon na bawiin ang mga kolonya ng Pransya, kabilang ang Saint-Domingue, Haiti. Si Toussaint Louverture ay umakyat bilang de facto na pinuno. Hinarap siya ng ekspedisyon na pinamunuan ni General Leclerc.
Ngunit napigilan ang ekspedisyon ng matinding sakit at pagkakasakit sa tropa. Hindi nagtagumpay ang pag-aangkin muli. Noong Mayo 803, umalis ang huling 8,000 tropang Pranses. Nagdeklara ng Malayang Republika ang mga dating alipin noong 1804 bilang Haiti. Matapos mabigo sa Caribbean, napagdesyunan ni Napoleon na ibenta ang Louisiana sa Estados Unidos noong 1803. Ang Louisiana Purchase ay nagdagdag ng 827,987 square miles sa US, kabuuang $15 million. Ang presyo ay humigit kumulang 3 sentimo kada ektarya, isang malaking pagtaas sa teritoryo ng US. Ang bentahan ay may malalim na implikasyon sa geopolitika at kolonyal na interes ni Napoleon. Sa ilalim ng Amiens, maraming kolonyal na pag-aari ang naibalik, ngunit ilang lugar tulad ng Trinidad at Ceylon ay nanatili sa Britanya. Ang panandaliang kapayapaan ay nagdala ng pagbaha ng turista sa Paris at iba pang sentro ng Europa. Ngunit nanatiling mainit ang usapin, tariffs, Malta, at maritime policy ang hindi naresolba. Ang mga pagdadahilan ng muling digmaan ay unti-unting naipon sa magkabilang panig. Sa Pransya, nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa pagbalik ng pag-aalipin at ang batas ng 20 Mayo na nagbukas ng kalakalan ng alipin sa ilang kolonya. Ang batas ay hindi inipatupad ng pantay at ginamit ng ilang opisyal bilang dahilan upang ibalik ang pagkaalipin. Ang kabiguan ng kampanya ni Napoleon sa Saint-Domingue ay nagpayaman sa pagtatag ng Malayang Haiti noong 1804. Ito ay isa sa mga unang malawakang tagumpay ng dating alipin na nagtatag ng sariling republika. Ang mga pangyayaring ito, mula sa Marengo hanggang Amiens, mula Saint-Domingue hanggang Louisiana, ay naghubog sa bagong balanse ng kapangyarihan. Pansamantalang tagumpay para kay Napoleon, ngunit nanatiling masalimuot ang relasyon ng France at Britain. Sa loob ng ilang taon, nag-alternate ang diplomasya at digmaan. Ipinakita nito kung paano ang hukbong lupa, hukbong dagat, at kolonyal na interes ay magkakaugnay. Para sa mga Filipino history buffs, isang paningin kung paano umanyat ang Europa sa harap ng bagong maharlikang ambisyon. Pinagmulan, archival maps, paintings, dokumento. Salamat sa panood.